Noong unang bahagi ng 2026, ang pinakamahabang tulay sa Luzon ay pinangungunahan ng mga pangunahing pagpapaunlad ng infrastruktura sa Cagayan Valley at mga rehiyon ng Ilocos. Ang mga tulay na ito ay mahalaga sa paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga rehiyon ng Luzon. Narito ang top 10 longest bridges ng Luzon 2026. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Gilbert Bridge. Ang Gilbert Bridge sa Lawag City, Ilocos Norte, ay sumasaklaw sa Padsan River na may haba na humigit kumulang 770 meters, o 0.77 kilometers. Ito ay nagsisilbing isang pangunahing gateway sa lungsod, na may iba pang mga mapagkukunan na tumutukoy sa makasaysayang kahalagahan nito sa rehiyon. Nagsisilbi itong pangunahing gateway na nag-uugnay sa lawag sa mga lungsod tulad ng Batak at Vigan. Ang tulay ay makabuluhan sa kasaysayan para sa paggawa na nagsimula ang konstruksyon noong 1912 at natapos noong 1914, na ang karamihan sa mga gumawa, kabilang ang paghahalo at paglalagay ng konkreto, na iniulat na ginawa ng mga kababaihan. Siyam. Don Mariano Marcos Bridge. Ang Don Mariano Marcos Bridge sa Abra, ay may kabuoang haba na humigit kumulang 886.81 hanggang 889 meters. Nakumpleto noong 1974, ang infrastruktura na ito ay sumasaklaw sa Abra River upang ikonekta ang mga bayan ng Dolores at Tayum, na nagsisilbing mahalagang link sa transportasyon sa rehiyon. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamahabang tulay sa bansa at isang mahalagang transport link na madalas na tinutukoy bilang isang Bridge of Resilience. 8. Sacobia Bridge. Ang Sacobia Bridge, na nag-uugnay sa Clark Angeles City sa New Clark City, ito ay nahumigit kumulang sa 894 meters, o 2,933 feet steel bridge. Ito ay isang 6 na lane, kulay kahel na pininturahan na istruktura ng bakal na may sukat na 29.5 meters ang lapad. Nagtatampok din ito ng mga nakal ang bike lane at pedestrian walkway. Ang istruktura ay tumatawid sa ilog Sacobia. Ito ay bahagi ng 1 Clark Boulevard Access Road, na nag-uugnay sa Clark International Airport at Clark Freeport Zone sa New Clark City. 7. Calaba Bridge. Ang Calaba Bridge sa Abra, ay isang 900 meters, o 0.56 miles ang haba ng Warner Biro Modular Steel Bridge na sumasaklaw sa Abra River. Nakumpleto noong 2010, nag-uugnay ito sa mga bayan ng Bangged at La Paz at kinikilala bilang ang pinakamahabang modular na tulay na ginawa ng kumpanya. Ang tulay ay isang pangunahing, at kung minsan lamang, ang access point sa kabila ng Abra River para sa mga lokal. Nagbibigay ito ng critical transportation link sa lalawigan ng Abra. 6. Pat-apat Viaduct. Ang Pat-apat Viaduct ay isang 1,300 meters, o 0.81 miles ang haba, at 9.42 metro, o 30.9 feet ang lapad na elevated concrete coastal bridge sa baybayin na matatagpuan sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ang elevated concrete structure na ito ay tumataas ng 31 metro sa ibabaw ng dagat at nag-uugnay sa Maharlika Highway mula Lawag hanggang sa Cagayan Valley Region. Kilala ito bilang ika-4 na pinakamahabang tulay sa bansa. Kilala bilang isang magandang tourist attraction, nag-aalok ito ng mga malalawak na tanawin ng dagat at ang pinakahilagang dulo ng Cordillera Mountain Range. 5. Bonton Bridge. Ang Bonton Bridge, na nagdudugtong sa Tuguegarao City sa Solana sa Cagayan, ay isang 1,369 meters, o 4,491 feet ang haba na steel truss bridge na sumasaklaw sa Ilog Cagayan. Kilala bilang Gateway to Tuguegarao City, ang 14 na span na tulay na ito ay binuksan noong 1969 at kinilala bilang isa sa pinakamahabang tulay ng ilog sa Pilipinas.
Ito ay nagsisilbing isang critical infrastructure link, landmark, at isang punto ng pagsubaybay para sa mga floodwater levels. Ang tulay ay nakaligtas sa maraming bagyo at mabigat na kargadong mga truck ng kargamento, na pinapanatili ang katayuan nito bilang isang mahalagang link sa rehiyon. 4. Hector Mendoza Bridge. Ang Hector Mendoza Bridge, na matatagpuan sa Pangasinan, ay may haba na humigit kumulang 1,400 meters, o 1.4 kilometro na matatagpuan sa Alcala, Pangasinan. Pinasinayaan noong 2004, ang tulay na ito ay nagtatampok ng lapad ng kubyerta na 9.5 metro at 20 metric ton load limit ng pagkarga, na sumasaklaw sa Agno River. Ito ay itinayo bilang bahagi ng Agno River Flood Control and Drainage Cluster 2 project upang mapabuti ang lokal na infrastruktura at trapiko. 3. Narciso Ramos Bridge. Ang Narciso Ramos Bridge sa Pangasinan, na nag-uugnay sa mga munisipalidad ng Asingan at Santa Maria, ay humigit kumulang 1,448 meters, o 4,751 feet. Nakumpleto noong 1997, ito ay sumasaklaw sa Ilog Agno at isang pangunahing proyektong infrastruktura na ipinangalan sa ama ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Dating kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge noong 2001, kinikilala ito bilang pinakamahabang tulay sa rehiyon ng Ilocos Region 1 at pinasinayaan noong 1997. 2. Camalaniugan Bridge. Ang Camalaniugan Bridge, kilala rin bilang Camalaniugan-Apari Bridge sa Cagayan ay may kabuuang haba na humigit kumulang 1,580 meters, o 1.58 na kilometro. Ito ay isang cable-stayed bridge na nagtatampok ng 480 meters main span at 1,100 meters ng approach bridges, na idinisenyo upang e-konekta ang mga bayan ng Camalaniugan at Apari. Ang 4 na bilyong piso proyektong pang-imprastruktura ay itinuturing na pinakamahabang cable-stayed bridge sa rehiyon, na naglalayong mapabuti ang transportasyon sa Hilagang Cagayan. 1. Candaba Viaduct. Ang Candaba Viaduct, kilala rin bilang Pulilan-Apalit Bridge ay isang 5,000 meters, or 16,000 feet, mahabang istruktura ng tulay sa North Luzon Expressway sa Pilipinas. It spanned the Candaba Swamp to connect Pulilan, Bulacan, and Apalit, Pampanga. Bagamat dating kilala bilang pinakamahabang tulay, isa pa rin itong pangunahing istruktura ng tulay sa Luzon. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa pagbubukas nito noong 1977 hanggang sa ito ay nalampasan noong 2021, na ngayon ay ginagawang ang viaduct ang pangalawang pinakamahabang tulay sa bansa mula noon.